Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng Maharlika Horror Stories. Ako si Philip, 36 na taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa bayan ng Aurora. Ang kwentong aking isasalaysay ay tungkol sa karanasan ni Lolo Dodoy na ngayon ay 72 taong gulang. Ayon kay Lolo, ang magkaroon ng mahabang buhay ay kanyang ipinagpapasalamat sa Panginoon dahil nakakasama pa niya ang mga mahal niya sa buhay. Makwelang kausap si Lolo Dodoy, maraming kapilyuhang nalalaman at tila hindi nauubusan ng kwento. Maging ang kwentong kababalaghan na kanyang nasaksihan ay kanyang ibinabahagi sa amin. Hindi man daw kapanipaniwala, subalit sadyang nangyari. Taong 1946. 14 na taong gulang lamang si Lolo Dodoy noon. Naninirahan silang mag-anak sa bayan ng Baguio. Paggawa ng basket, paghahabi, pagpuputol ng mga kahoy, pag-iiskultura o paglililok ang kabuhayan doon. Payak man ang pamumuhay, ngunit masasabing masagana ang buhay ng mga taong naninirahan sa bayang yun, lalo na't masipag kung magtrabaho. Naging malapit si Dodoy kina Mang Mako at Isabel. Paglililok o pag-uukit sa kahoy ang ikinabubuhay ng mag-ama. Dahil sa taglay na talento at pagiging malikhain, ay hindi maipagkakaila na maraming dumadayo sa kanilang paggawaan, na siyang inaangkat ng mga mamimili sa Maynila, maging sa mga karatig bayan. Madalas napapagawi si Dodoy sa bahay ni Mang Mako upang magpaturo sa paglililok at paggawa ng basket. Maging ang binatilyo ay humanga sa kagandahang taglay ni Isabel. Morena, matangos ang ilong, manipis ang labi at may nangungusap na mga mata na may hahalin tulad sa isang manika ang wangis nito. May mahaba rin itong buhok na dumagdag pa sa kagandahan ng dalaga. Maraming kalalakihan ang nahuhumaling kay Isabel, bagamat takot ang mga ito kay Mang Mako. Maliban na lamang kay Rafin, ang binatang buong pusong nagtapat ng pag-ibig kay Isabel. Nagtrabaho ang binata bilang katulong ni Mang Mako sa paggawaan nito. Madalas niyang nahuhuli ang malagkit na tingin ni Rafin kay Isabel, maging ang matatamis na ngiti ng dalagang anak sa tuwing naroon ang binata ay hindi maikubli. Abay, may gusto ba kayong sabihin sa akin? Akala nyo ba'y hindi ko nahalata ang ginikilos yung dalawa? Ganyan rin ako noon nung makatingin sa namayapang ina ni Isabel, Rafin. Pangiting panunukso ni Mang Rako. Nagkatinginan ng dalawa na animoy nagulat sa sinabi ng Ginoo. Wala na silang nagawa kundi ang ipagtapat kay Mang Mako ang lihim nilang pag-iibigan. Hindi tumutol si Mang Mako sa relasyon ng dalawa. Nasa tamang edad naman si Isabel. Si Rafin naman ay kilala na niya simula pa pagkabata. Masipag, mapagmahal at may malasakit sa kapwa kahit ito ay naulila sa murang edad. Pansamantalang napatigil sina Dodoy sa paggawa ng basket nang matanaw ang sasakyang huminto sa tapat ng bahay paggawaan ni Mang Mako. Iniluwa ng kotse ang 4 na kalalakihan na halatang nanggaling sa mayamang pamilya. Pumasok sila sa loob ng paggawaan at napamangha sa iba't ibang disenyo ng mga produkto na yari sa kahoy. Napatitig ang lalaking nagpakilala sa pangalang Oliver kay Isabel. Hindi maikubli sa mukha ng binata na humanga ito sa dalaga nang sabihin ni Isabel na siya umano ang gumawa ng iilan sa mga disenyong nagustuhan ng lalaki. Ayon sa mga dayo, naghahanap sila ng mga ganong uri ng produkto upang gawing koleksyon at maaring ipagbili sa kanilang mga kakilala. Simula ng araw na yon, ay napapadalas ang pagbisita ni na Oliver sa bahay ni na Isabel. Napupuna rin ni Rafin ang madalas na paghawak ni Oliver sa kamay at braso ng kasintahan sa tuwing kinakausap ito ng lalaki. Kung kaya't pasimple siyang lumapit sa dalawa at pumagitna nang mapansing hindi komportable si Isabel
sa malagkit na titig ni Oliver habang siya'y kinakausap nito. Matatapos po namin ang lahat ng inyong ipapagawa. Kung bibigyan niyo po kami ng panahon, sisikapin po namin na pagagandahin ng lahat ng yon. Maginoong saad ni Rafin. Laking Maynila sina Oliver at ang mga kaibigan nito. Nanatili sila sa bahay ng pinsan nitong si Gerardo habang nagbabakasyon sa Baguio. Araw-araw na nitong binibisita si Isabel at dinadalhan ng pagkain at mga regalo. Hindi naglaon ay ipinagtapat ng binata ang totoong nararamdaman nito sa dalaga. Kalaunan ay niligawan nito si Isabel. Ang nooy masayang mukha ay napalitan ng inis nang sabihin ni Isabel na si Rafin ang kanyang iniibig at hindi niya magawang saktan at iwan ang kasintahan. Tiimbagang natahimik si Oliver at agad na nagpaalam sa dalaga upang umalis. Napahinto sa pag-iinuman ang magkakaibigan nang makitang padabog na pumasok ng bahay si Oliver. Pinagtatadyakan niya ang mga silya na humaharang sa kanyang madaraanan at pasalampak na napaupo. Peste! Ano bang nakita ni Isabel sa Rafin na yun? At bakit ayaw niyang hiwalayan? Di hamak na mayaman at magandang lalaki naman ako kaysa sa gunggong na yun. Kuyom ang kamaong turan ni Oliver. Nanlilisik pa ang mga mata nitong nilaklak ang alak at pasalampak na inilapag ang baso sa mesa. Hindi nito matanggap na may kauna-unahang babaeng umayaw sa kanya. Araw ng Sabado, bumisita sina Isabel at Rafin sa bahay ni Dodoy sapagkat nag-alala ang dalaga na hindi napagawi ang binatilyo at kapatid nito sa kanilang bahay ng ilang araw. Pagdating nila sa bahay ni Dodoy, ay naabutan nilang abala sa pagluluto ng mantikilyang gawa sa mani si Aling Celia. Kung kaya't nalibang na rin si Isabel sa pagtulong kina Dodoy sa paglagay nun sa mga bote. 100 bote ng mantikilya ang kinakailangang dalhin ni Dodoy sa bayan, sa tindahan ng tiyahin nito. Maraming suki si Aling Celis na naghahanap ng mantikilyang mani. Kung kaya't dinamihan na lamang ng ginang ang ipinagawa. Sa ganoong paraan ay nakakatulong din siya sa kapatid at mga pamangkin. Mag-aalas 6 na ng gabi. 40 minuto pa ang lalakbayin ng magkasintahan bago makarating sa kanilang bahay. Napagpasyahan ni Isabel na umuwi kahit nagpaalam na ito sa ama na sa bahay nila Dodoy na sila matutulog. Umuwi ang magkasintahan gamit ang bisikleta dahil sabik si Isabel na ipatikim sa ama ang mantikilya na siya mismo ang nagluto. Kinabukasan, nagimbal ang mga taga-baryo nang matagpuang walang buhay ang katawan ni Isabel at Rafin sa loob ng kasukalan. Humahangos na ibinalita ni Aling Isme kay Mang Maku ang natuklasan. Hindi makapaniwala ang Ginoo sa masamang balita na kanyang narinig. Sakaling nagkakamali lamang ito at napagkamalan lamang na sina Isabel at Rafin ang mga bangkay. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Mang Maku nang makitang umiiyak na papalapit sa kanilang bahay si Yoyong. Tinanong niya ang bata kung doon ba natulog sina Isabel sa kanila sapagkat yun ang paalam ng anak. Sinabi ni Yoyong na umuwi ang dalawa dahil sabik si Isabel sa dala nitong pasalubong sa ama. Tila binagsakan ng malaking bato si Mang Maku nang marinig ang paliwanag ni Yoyong. Dali-dali siyang tumakbo sa lugar kung saan itinuro ni Aling Isme. Malayo pa lamang ay tila nanlambot na ang kanyang mga paa nang makita ang mga bangkay na nakahandusay sa damuhan. Nang makalapit sa mga bangkay ay hindi siya makapaniwala sa karumal-dumal na sinapit ng anak. Walang saplot si Isabel at halos naliligo sa sarili nitong dugo. Binusalan ang bunganga nito ng dugo ang damit. Sa paraang yon ay hindi ito makakasigaw. Maraming pasarin ang buo nitong katawan. Umusli ang 2 buto sa mga hita ni Isabel na animoy hinila ng ubod lakas. Halos mawalan ng malay si Mang Maku
habang umiiyak na niyayakap ang bangkay ng anak. Tadtad naman ng saksak ang buong katawan ni Rafin. May lubid na pumulupot sa buong katawan ng binata at halos wala ng balat ang muka at mga binti nito. Batid na mga taga roon na matinding hirap ang sinapit ng magkasintahan bago binawian ng buhay. Naaninaw ni Mang Maku ang bagay na naroon sa kamay ng anak. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ang isang pamilyar na kwintas. Kinuha niya yon at inilagay sa kanyang bulsa. Agad na dumating ang mga kapulisan upang imbestigahan ang pangyayari. Ang grupo ni na Oliver ay naging pangunahing sospek sa karumal-dumal na sinapit ng mga biktima. Subalit na absuelto dahil walang matibay na ebidensya bukod sa kwintas na ipinakita ni Mang Maku sa mga kapulisan. Sila pumatay sa aking anak. Ang kwintas na ito ang nagpapatunay. Nakikita kong suot-suot ito noon ni Jose. Galit na itinuro ni Mang Maku ang binata. Pailing-iling lamang si Jose habang nakangisi. Sinabi nito na hindi niya pagmamay-ari ang kwintas. Patango-tangong sumang-ayon ng kanyang mga kaibigan. Tinapik ni Oliver ang balikat ng isang pulis at sinabi nito na buong araw silang naroon sa bahay na kanilang tinitirhan. Nagpapatunay ang kanilang pinsan na sina Gerardo at ang asawa nito. Labis ang paghihinagpis ni Mang Maku sa pagpanaw ni na Isabel at Rafin. Mailap rin ang hustisya sa pagkamatay ng dalawa dahil sa walang nakasaksi sa pangyayari. Hindi makausap si Mang Maku ng maayos. Tanging ang puot sa kanyang muka ang namumutawi sa tuwing ito'y kinakausap. Lingid sa kaalaman ng mga taga-baryo ay lihim na sinubaybayan ng matandang lalaki ang bahay na tinitirhan ni na Oliver. Tinungo niya kung saan naroon ang sasakyan ng mga dayong binata. Gamit ang patalim ay binutasan niya ang dalawang gulong at dali-daling nagtago mula sa kadiliman. Nasipat niyang lumabas ng bahay si Jose na may bitbit na dalawang bag. Batid niyang papaalis ang mga binata upang lumuwas ng Maynila. Tumindi ang kutob ni Mang Maku na ang grupo ni na Oliver ang may kagagawan ng pagkamatay ng anak dahil nagmamadali ang mga ito sa pag-iimpake. Bagamat hindi pa tapos ang mga pinapagawang mga eskultura at wala pang isang araw na namatay ang kanyang anak, ay nagmamadali ng umalis ang mga ito. Animoy may tinatakasan ang grupo ni na Oliver. Nagtago sa talahiban si Mang Maku upang sipatin kung ano ang susunod na hakbang ng mga binata. Maya-maya'y umalis rin siya sa pinagkukublian nang mapansin na papalabas si Gerardo sa bahay. Ilang sandali, dumilim ang paningin ni Jose nang biglang may matigas na bagay na tumama sa kanyang ulo. Bago pa niya naipasok ang dalang bag sa loob ng kotse, ay dumaloy na ang malapot na likido patungo sa kanyang pisngi. Binusalan ang kanyang bibig upang hindi siya makasigaw at humingi ng tulong. Maya-maya'y unti-unti siyang nawalan ng ulirat. Nagising si Jose nang maramdaman ang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Inilibot niya ang kanyang paningin upang tukuyin kung saan siya naroon. Tanging ang maliliit na liwanag lamang ng siga ang nagsisilbing liwanag sa madilim na paligid. Mabutit gising ka na. Gusto kong magsabi ka ng totoo. Ikaw ba'y nagmamay-ari ng kwintas na ito? Galit na tanong ng lalaking nakatakip ng telang itim ang muka. Tanging ang nagbabagang mga mata lamang nito ang nakikita sa dalawang butas ng telang yon. Takot na umiling-iling si Jose. Ngunit mas tumindi ang galit sa muka ng misteryosong lalaki. Nanlilisik ang mapupulang mga mata nito habang hinahasa ang itak sa harapan ng binata. Paulit-ulit nitong tinanong kung may kinalaman ba si Jose sa pagkamatay ni na Isabel at Rafin. Nanginginig na nagpupumiglas ang binata nang idampi sa kanyang pisngi ang patalim. Maya-maya'y kumuha ng karayom ang lalaki at isa-isang itinusok yon sa mga daliri ng binata
upang umamin sa nalalaman nito. Kung gusto mong bigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay, nais kong isiwalat mo kung sino-sinong pumatay sa aking anak, kung paano siya pinahirapan bago bawian ng buhay. Galit na tugon ng lalaki at malakas na binatukan ng binata. Nauutal na ikinuwento ni Jose na hinarangan nila ang magkasintahan sa daan nang papauwi na ang mga ito. Wala sila sa tamang wisyo ng panahong yun dahil nasa ilalim sila ng ipinagbabawal na gamot. Sa utos ni Oliver ay binugbog at pinahirapan nilang tatlo si Rafin hanggang sa ito'y manghina. Animoy mabangis na hayop naman si Oliver habang nilalasap ang sariwang katawan ni Isabel. Tila wala itong kapaguran sa pag-angkin sa katawan ng dalaga. Kahit anong pagpupumiglas at pagmamakaawa ni Isabel ay hindi nito nagawang makatakas sa pangahalay ni Oliver. Walang nagawa si Rafin upang iligtas ang kasintahan sa kamay ng mga taong yumurak sa pagkababae nito. Nang tumigil si Oliver sa pangahalay kay Isabel, ay sinundan naman ito ni na Primo at David. Hindi na niya nagawang galawin ang dalaga sapagkat siya ang pumipigil kay Rafin. Tanging iyak at pagmamakaawa lamang ang nagawa ni Rafin habang ginagahasa ang kasintahan nito. Napansin niyang unti-unting nanghina si Isabel dahil sa paulit-ulit na kalapastangan ng ginagawa ng tatlong magkaibigan. Gayunpaman ay hindi pa rin tumigil si Primo sa kahalayan nito. Huminto lamang ang pangahalay nang mapansin ng kanyang mga kasamahan na tumigil sa paghinga ang dalaga at nakumpirmang nawalan na ito ng buhay. Matapos na halayin si Isabel, ay si Rafin naman ang pinahirapan ni na Oliver. Kahit papaano'y nakaramdam siya ng awa sa magkasintahan. Ngunit hindi niya nagawang tulungan ang dalawa dahil siya naman ang papatayin ni Oliver kapag ginawa niya yon. Kung kaya't naging sunod-sunuran na lamang siya sa utos ng kaibigan. Halos mabasag ang bungo ni Rafin dahil sa pambubugbog ni Oliver. Galit na galit ito sa binata kung kaya't halos mawalan ng laman ang mukha ni Rafin. Inundayan rin ng saksak ni na Primo at David ang katawan ng binata ng paulit-ulit. Tila nagtatabas lamang ng puno ng saging ang mga ito. Halos maghiwalay ang mga braso at binti ni Rafin dahil sa matinding pinsala nito sa katawan. Kinaladkad nila ang bangkay ng dalawa sa liblib na lugar upang walang sino man ang makakita sa bangkay ng magkasintahan. Maawa po kayo sa akin. Labag po sa akin kalooban ang ginawa ng aking mga kaibigan. Silang tatlo lamang po humalay sa babae. Pangako, itestigo po ako laban kina Oliver. Naghahalong luha at pawis na sambit ni Jose. Hindi maikubli ang luhang namumuo sa mga mata ng lalaki. Bagaman nakatakip ng tela ang kanyang muka, patuloy na nanlilisik ang kanyang mga mata na animoy hindi nakakaramdam ng awa sa binatang kanyang kaharap. Unti-unti niyang inilapat ang patalim sa leeg ni Jose. Nangangatog ang binata habang nagmamakaawa at sinusubukang pigilan ang lalaki sa gagawin nito. Ngunit tila bingi lamang ang Ginoo sa pakiusap ni Jose. Ilang sandali, galit nitong ibinaon ang patalim sa liig ng binata hanggang sa maputol ang ulo nito. Walang awa niyang inundayang muli ng saksak ang katawan ng binata kahit wala na itong buhay. Dilat ang mga matang gumugulong-gulong ang ulo nito sa sahig. Agad na dinampot niya yon at inilagay sa sako habang tumutulo pa ang sariwang dugo. Inis na pinagtatadyakan ni Oliver ang kotse nang malamang butas ang mga gulong nito. Malayo ang talyer sa baryo kung kaya't matatagalan sila bago makaluwas ng Maynila. Dumagdag pa sa kanilang problema ang buong magdamag nilang paghahanap sa kaibigan. Subalit hindi nila ito natagpuan bukod sa 2 bag sa labas ng kanilang sasakyan. Lintik,
Humitit na naman siguro yung paborito niyang bitamina. Matakaw talaga. Pinagdiskitahan pa tong sasakyan sa lakas ng tama. Inis na tugon ni Oliver. Kalaunan, hinihingal na tumatakbo ang pinsang si Gerardo patungo ng kanilang bahay. Mababanaag sa mukha nito ang takot at pangamba. Namumuo ang butil-butil na pawis habang ngarag ang boses na kinausap si Oliver. Sinabi niya sa pinsan na may natagpo ang bangkay malapit sa bangin. Pugot ang ulo at wala itong saplot. Doon na nangamba si Oliver at ang mga kasamahan nito. Dali-dali nilang tinungo ang kinaroroonan ng bangkay. Sumambulat sa kanilang paningin ang hubad na katawan ng lalaki. Pugot ang ulo at putol ang maselang bahagi ng katawan nito. Halos masuka ang tatlong binata dahil sa lumalabas pa ang mga lamang loob ng bangkay. Animoy hinalukay ng isang aswang. Nakilala ni na Oliver ang bangkay dahil sa malaking nunal nito sa balikat at tattoo nito sa kaliwang binti. Hinanap nila ang ulo ng biktima, ngunit bigo silang matagpuan yun. Ganon na lamang ang takot ni na Oliver sa sinapit ng kaibigan, kung kaya't nag-aatubili na silang umalis ng baryo. Sandali, mga Ginoo. Bakit tila hindi maipintay ang mga mukha ninyo? Akala ko ba'y wala kayong mga kinakatakutan? Mapaklang tugon ni Mang Mako nang makasalubong siya ni na Oliver malapit sa lugar kung saan natagpuan ng bangkay. Aligagang umiling si Oliver at agad na umuwi sa kanilang tinitirhan. Sumunod ang dalawa nitong kaibigan na nooy hindi pa rin makapaniwala na maaaring si Jose ang biktima. Bagamat hindi pa naayos ang sasakyan, ay nagpupumilit na ang tatlong binata na lisanin ng baryo. Hindi sila pinayagan ni Gerardo na umalis sapagkat sadyang mapanganib. Gayong maaaring sinusubaybayan sila ng taong pumatay kay Jose. Marahil ay naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon upang sila'y paslangin. Mas mainam nang naroon sila sa bahay upang sa gayon ay mayroong nagbabantay sa kanila. Maging ang pinsan ay pinag-initan ni Oliver sa kagustuhan nitong lisanin ng baryo. Wala siyang pakialam sa sinasabi ni Gerardo, masunod lamang ang kagustuhan nito. Pinaigting rin ng mga opisyales ng barangay ang pagbabantay sa baryo upang matukoy kung sino ang salarin ng sunod-sunod na patayan. Maging ang grupo ni na Oliver ay hindi pinayagang umalis ng baryo hanggat hindi pa natutukoy ang gumagawa ng krimen sa pamumuno ni Tandang Ulipo. Lihim na ipinatawag ni Gerardo ang kaibigang mekaniko upang ayusin ang gulong ng kotse ni na Oliver. Sa gayon ay makaalis na ang pinsan at ang mga kaibigan nito sa baryo. Araw-araw na siyang binubulyuan ni Oliver at sinusumbatan sa nagawa nitong tulong, kung kaya't maging si Gerardo ay nanggigigil na rin sa binata. Habang nagmamaneho ng sasakyan, ay malakas na napamura si Oliver nang biglang sumabog ang gulong ng kotse. Hindi pa sila lubusang nakalabas ng baryo ay nasira na agad yon. Pag binamalas ka nga naman, oh. Tingnan nyo nga kung napaano na naman ang gulong. Akala ko ba magaling na mekaniko ang kinuha ni Gerardo. Mahal-mahal pa ni binayad ko ron, ah. Walang kwenta rin palang isang yon. Inis na sambit ng binata. Agad na tiningnan ni na Primo at David ang gulong. May patalim na nakabaon doon, sanhi ng pagkasira. Maya-maya'y nagulat sila nang biglang may malapot na likido ang tumalsik sa salamin ng kotse. Nagpalinga-linga sila sa paligid, ngunit wala namang tao sa ganoong oras ng gabi. Natakasan nga nila ang mga nagbabantay na mga otoridad, subalit mas natakot sila nang biglang may sakong muling itinapon sa kanilang harapan. Marahan silang lumakad patungo sa sakong yon. Naaamoy nila ang nakakasulasok na amoy, kung kaya't tinignan nila ang laman nun. Sa tulong ng ilaw ng kotse ay sumambulat sa kanilang paningin ang putol na ulo.
Hindi sila nagkakamali na pagmamay-ari yon ng kanilang kaibigan. Ganon na lamang ang kanilang pagkataranta na bumalik sa bahay na kanilang tinitirhan. Batid nilang tatlo na naroon lamang sa paligid ang taong pumatay kay Jose. Ilang sandali ay nakaramdam sila ng takot nang maaninaw ang dalawang lalaki na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Tila nabunutan sila ng tinik sa dibdib nang maaninaw ang pamilyar na mukha. Saan kayo pupunta? Ilang beses ba naming ipapaliwanag sa inyo na walang sino man ang maaring umalis ng baryo? Gayong hindi pa nahuhuli kung sino ang naghahasik ng lagim dito. Paano kung kayo naman ang pagdidiskitahan ng kriminal at nag-aabang lamang pala yon sa labasan? Ang titigas na mga ulo ninyo! Singhal ni Tandang Ulipo habang dinuduro ang tatlong binata. Hindi makapagsalitang itinuro ng tatlong binata ang pugot na ulo ni Jose na nakalagay sa loob ng sako. Agad na ipinatawag ni Tandang Ulipo ang kanyang mga kasamahan upang tiyakin kung totoo nga ba ang sinasabi ng mga binata. Ilang sandali pa ay bumungad sa kanilang paningin ang inuuod na bungo ng tao. Nakilala ng magkaibigan na yon ay ulo ni Jose. Dahil sa hikaw na suot nito, dismayadong bumalik sa bahay ni na Gerardo ang tatlong dayong binata na bigo sa kanilang pagtakas. Dinala namang opisyales ng barangay ang sakong may laman ng pugot na ulo. Hinanap din ng mga kalalakihan sa paligid ang taong naghagis nun. Wala ring naiwang bakas ang kriminal, kung kaya't bigo silang makita ang salarin. Pailing-iling si Tandang Ulipo dahil hindi pa rin magawang makinig ng tatlong binata sa kanila. Hindi mapakali si Oliver sa kanyang higaan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang mga balintataw ang pugot na ulo ni Jose, na maaaring mangyari sa kanila kung magtatagal pa sila sa naturang baryo. Sa tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata, ay nanunumbalik sa kanyang gunita ang mukha ni Rafin at Isabel habang nagmamakaawa. Madalas na rin niyang napapanaginipan ang pagpapahirap na kanilang ginawa kay Rafin. Matindi ang kutob ni Oliver na isa sa taong malapit kay Isabel ang siyang pumatay sa kanyang kaibigan. Marahil yun ay ang ama ni Isabel na si Mang Maku. Araw ng Miyerkules, inilibing ang labi ni na Isabel at Rafin. Maraming dumalo at nagdalamhati sa huling araw ng magkasintahan. Labis ang puot at kalungkutang nadarama ni Mang Maku sa pagpanaw ng anak. Halos ayaw nitong bitawan ang kabaong ng anak habang ito'y binababa sa hukay. Anak, Isabel, mahal na mahal kita. Hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang iyong pagkamatay. Labis na pagtangis ni Mang Maku. Mahigpit na niyakap ni Dodoy ang Ginoo. Maging silang magkakapatid ay naghihinagpis sa pagkawala ng dalawang taong malapit sa kanila. Inakay ni Tandang Ulipo si Mang Maku at sinabihan niya ang Ginoo na hindi gugustuhin ni Isabel na makita siya sa ganoong sitwasyon. Ilang sandali, marahang binitawan ni Mang Maku ang kabaong at kuyom ang kamaong lumuhod sa harapan ng puntod ni na Isabel at Rafin. Paulit-ulit niyang sinasambit na hahanapin niya ang pumaslang sa kanyang anak. Hindi umalis sina Dodoy at Yoyong sa tabi ni Mang Maku hanggat hindi pa ito kumakalma. Maging si Tandang Ulipo ay nanatili hanggang sa matapos ang libing. Sa di kalayuan ay tinatanaw ng tatlong binata kung sino-sino ang mga taong dumalo sa libing ni na Isabel at Rafin. Wala silang nakikitang ibang tao na makakagawang pumaslang sa kanilang kaibigan bukod kay Mang Maku. Maliban doon ay mga opisyales ng barangay at mga kapitbahay lamang ang naroon. Mula nang pumanaw si Isabel ay napalitan ng lungkot ang mukha ni Mang Maku. Napabayaan na rin ng Ginoo ang kanyang trabaho sa paggawaan ng mga eskultura, kung kaya't si Dodoy at Yoyong na lamang ang naglilinis ng bahay pagawaan.
Hindi ko lubos paisip na mamamatay ang aking anak sa ganitong paraan, Dodoy. Wala siyang ginawang masama. Mabait at masipag na bata sina Isabel at Rafael. Bakit nangyari sa kanila ito? Hagulgol na iyak ni Mang Mako habang hawak-hawak ang litrato ng anak. Bahagyang napaatras si Dodoy dahil ang nooy maamong mga mata ng Ginoo ay nanlilisik. Namumula at animoy handang pumatay anumang oras. Madalas na sumasama sa mga opisyales ng barangay si Mang Mako sa pagroronda tuwing gabi, kung kaya't sina Yoyong at Dodoy na lamang ang naiiwan sa bahay pagawaan. Natagpuan ni Dodoy ang iba't ibang uri ng patalim na pagmamay-ari ni Mang Mako. Kinabahan ang binatilyo sa hindi pangkaraniwang patalim sa loob ng lumang baul. May nakaukit na trianggulo at sa loob nun ay may mata. Sa hinuha niya ay isang mananabas si Mang Mako. Ayon na rin sa kwento ng kanyang ama na tanging ang mga mananabas lamang ang nagtataglay ng ganoong uri ng patalim. Nakatira ang kuta ng mga mananabas sa balubunduking malayo sa mga ordinaryong tao. Kung sino ang mapapagawing dayo sa kanilang lugar ay kanilang pinapaslang. Ang iba naman ay ginagawa nilang pagkain. Yun ay ang tinatawag ng matatanda na mga aswang na mananabas. Nananaraytay sa dugot laman ng mga ito ang pagiging kriminal. Natakot si Dodoy nang makita ang itak na yon. Sa isip niya'y marahil kabilang si Mang Mako sa lahing kinakatakutan ng karamihan. Napatigil sa pag-iisip si Dodoy nang maramdaman ang presensya ng Ginoo sa kanyang likuran. Pansin nito ang takot sa mukha ng binatilyo habang hawak ang kinakalawang na patalim. Huwag kang matakot, Dodoy. Marahil ay may ideya ka tungkol sa patalim na yan. Batid kong hindi lingid sa iyong kalaban ang kwento tungkol sa mga mananabas. Yang bolong yan ay pagmamay-ari ng aking ama na siyang ibinigay sa akin. Matagal ko nang tinalikuran ng kuta dahil gusto ko ng payapang buhay. Paliwanag ng Ginoo na wari na basa ang iniisip ng binatilyo. Si Mang Mako ay nanggaling sa pamilya ng mga mananabas o mamumugot. Ngunit dahil sa kagustuhan nito ng payapang buhay at magkaroon ng sariling pamilya, umalis siya sa kanilang kuta at nakipagsapalaran sa ibang lugar. Doon niya nakilala ang namayapang asawa ni si Aling Ina. Binago ng ginang ang buhay ni Mang Mako na nooy lumaki sa karahasan. Namuhay sila ng payapa kasama ang mga kabaryo. Ngunit pumanaw naman ang ginang. Ilang buwan matapos nitong ipinanganak si Isabel dahil sa malubhang karamdaman. Simula noon ay si Mang Mako na ang tumayong ama't ina ng dalaga. May grupo ng mga mananabas na pumapaslang lamang ng mga taong mapanlamang at may masamang budhi. Doon kabilang ang pamilya ni Mang Mako at hindi sila kumakain ng laman ng tao. Nauutal na tinanong ni Dodoy kung ang Ginoo ba ang pumatay kay Jose. Gaya ng paulit-ulit nitong sinasambit na gusto niyang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak. Umiling si Mang Mako at maluhaluhang nagsalita. Ipinangako ko kay Ina na mamumuhay ako ng normal. Gustuhin ko mang patayin kung sinong pumaslang kina Isabel at Rafin. Ngunit pinanghahawakan ko ang aking pangako sa namayapa kong asawa. Kung kaya't kumakalap ako ng matibay na ebidensya na siyang makapagtuturo sa mga taong pumaslang sa aking anak bago ko sila ipakulong. Hating gabi, hindi makatulog si Primo, kaya't naisipan niyang pansamantalang magpahangin sa terasa. Panatag ang kanyang loob na ligtas siya mula sa panganib dahil wala naman siyang nakikitang umaaligid sa bahay. Sinindihan niya ang sigarilyo at hinithit yun. Ilang sandali ay may lalaking pamilyar sa binata na tumawag sa kanya. Agad niyang tinungo ang kinaroroonan nito at malugod pa niyang kinausap ang lalaki. Nagpapatulong lamang ito sa pagbuhat ng natumbang puno na nakaharang sa daan. Laking pasasalamat ng lalaki sa tulong ni Primo.
Ilang sandali ay nagpaalam ang binata sa lalaki at agad nang bumalik ng bahay. Ngunit bago pa siya makapasok ng tarangkahan ay may matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo, dahilan na unti-unting nawalan siya ng malay. Nagising si Primo nang may maramdamang kirot sa kanyang ulo. Hindi niya masyadong maaninaw ang mukha ng lalaki na abala sa pagsisiga ng mga tuyong sanga sa kanyang harapan. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Pakawalan mo ko rito, pakiusap! Sigaw ng binata habang nagpupumiglas at pilit na kinakalas ang tali sa kanyang mga kamay. Ngunit tila bingi lamang ang lalaki na animoy hindi narinig ang pakiusap ng binata. Bagkus, nagpatuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. May mga takip ng telang itim ang mukha nito at may sombrerong yari sa pandan. Maya-maya, may naaaninag siyang isang payat na lalaki na may bitbit na patalim. Natakot si Primo dahil batid niyang malayo na siya sa lugar kung saan sila naninirahan. Sumigaw siya upang humingi ng tulong, subalit tila bingi lamang ang mga kalalakihan sa kanyang paligid. Matikas na tumayo ang mananabas sa harapan ng binata at walang imik na hinampas ang bibig nito gamit ang likod ng patalim. Ikinagulat yon ng binata, gayon din ang paglagas ng mga ngipin nito. Nangangatog ang kanyang katawan dahil batid niyang nanganganib ang kanyang buhay. Narinig rin niya ang sinabi ng misteryosong lalaki na sabik na siyang makalasap ng sariwang laman at makahigop ng dugo. Nadagdagan pa ang takot ni Primo nang lumapit ang payat na lalaki sa kanyang tabi. Hinawakan nito ang kanyang braso at walang pagdadalawang isip na pinutol nito. Ganon na lamang ang palahaw ng binata dahil sa sobrang sakit na naramdaman. Takam na takam ang mga mananabas habang nilalantakan ang sariwang laman ng binata. Dinalaan pa nito ang sumisirit na dugo sa braso ng biktima. Namutla si Primo dahil sa maraming dugo ang lumalabas mula sa naputol na braso. Mangiyak-ngiyak niyang hinihintay na lamang ang kanyang kamatayan. Sa isip niya'y yun na ang kabayaran ng kanilang kasalanan. Dahan-dahang tinanggal ng mananabas ang takip sa kanyang muka. Namilog ang mga mata ng binata nang makilala ang taong gustong pumatay sa kanya. Subalit bago pa man niya bigkasin ang pangalan nito, ay bumuon na ang patalim sa kanyang bunbunan. Tumalsik pa ang dugo habang hinihiwa ng lalaki ang bahagi ng katawan ng biktima. Huwag niyong ubusin ang laman. Ilagay sa sako ang binti niyan at may pagbibigyan ako. Tiyak masisihan sila sa aking regalo. Kalmadong sambit ng mananabas. Kinabukasan, halos masuka sina David at Oliver nang makita ang dugoang paa na nakasabit sa kanilang tarangkahan. Natakot sila sapagkat maaaring paayon ni Primo dahil magkatulad ang marka nito sa paang inilagay roon. Tarantang hinanap nila ang kaibigan sa loob ng bahay, subalit tumindi ang kanilang kaba nang hindi nila makita si Primo. Ilang sandali ay dumating si Mang Ulipo kasama ang mga opisyales ng barangay. Dooy bumungad sa kanilang paningin ang dugoang binti ng isang lalaking biktima. Hindi po kami nagkakamali. Kay Primo po ang binting yan. Patid kong si Mang Mako ang pumaslang sa aking mga kaibigan dahil naghihinala siyang kaming pumatay sa kanyang anak. Minsan rin namin siya nakikita umaligid dito sa bahay. Maaring hindi siya titigil hanggat hindi niya kami nauubos. Nangangatog na sambit ni David. Sinabi ng mga binata na gusto na nilang umalis sa baryo sapagkat maaaring nanganganib ang kanilang buhay. Nang marinig ni Mang Mako ang paratang ng mga binata tungkol sa kanya, ay lalo siyang nagalit sa mga ito. Iginiit niyang wala siyang pinatay na kahit sino. Sinabi ng Ginoo na buong magdamag niyang kasama si Mang Norman at ibang kaibigan dahil kaarawan umano nito.
Naging saksi ang pamilya ni Dodoy at ang mga kapitbahay dahil kasama nila si Mang Mako sa pagdiriwang. Halos mabaliw sina Oliver at David sa pag-iisip kung nasaan ang katawan ni Primo. Hinanap na ng mga tauhan ng barangay, subalit hindi pa rin yon natatagpuan. Malaki ang ipinagbago ng katawan ni Oliver. Ang nooy matikas na pangangatawan ay biglang nangayayat dahil sa mga problemang iniisip at kinakaharap. Dagdagan pa, sa hit-hit buga ng sigarilyo upang pansamantalang mawala ang tensyong nararamdaman. Bantay sarado pa rin sila ng mga taga-baryo hanggat hindi pa natutukoy kung sino ang salarin sa sunod-sunod na patayang nagaganap. Kung kaya't maging yon ay dumagdag sa pangamba ni na Oliver at David. Gumawa ka muli ng paraan upang makaalis kami rito, Gerardo. Bibigyan kita ng maraming salapi. Makaalis lamang kami sa pesteng lugar na ito. Hindi mapakaling saad ng binata. Wala na ring nagawa si Gerardo. Maging siya ay binantaan ni Tandang Ulipo na kung tutulungan pa niyang muli na makaalis ang pinsan nito sa baryo, ay tiyak maging siya ay papatawan ng parusa. Nangamba si Gerardo sa kaligtasan nilang magpinsan. Gayong alam niya na ang grupo ni Oliver ang pumaslang sa magkasintahan. Bagamat inuusig na rin siya ng kanyang konsensya, ngunit pinagtatakpan pa rin niya ang kasalanan ng mga ito dahil sa utang na loob. Maging ang nooy payapang buhay nila sa baryo ay nagimbal buhat nang dumating ang pinsang si Oliver. Kahit silang mag-asawa ay nag-aaway na rin tungkol sa problema na dala ng magkakaibigan. Hindi na makayanan ng binata ang pananatili sa baryo. Gabi, lihim silang lumabas ng bahay ni David na hindi nagpapaalam kay Gerardo. Tinahak nila ang daan palabas ng naturang lugar. Sa tuwing makakakita sila ng mga taong nagroronda, ay nagkukubli sila sa mga talahiban. Buntong hiningang napasapo si David sa kanyang dibdib nang muntikan na silang makita ng isang matandang lalaki. Mabuti na lamang ay maliksi silang nagkubli sa malaking puno, kung kaya't hindi sila naaninaw nito. Sumilip muli si David upang tingnan ang kinaroroonan ng tatlong kalalakihan. Malayo na ang mga ito sa kanilang pinagkukublian, kaya't panatag ang kanilang kalooban na makatakas. Maya-maya'y nagulat sila nang mapansin ang dalawang aninong nakatayo sa kanilang harapan. Paglingon nila ay itinulak nila ang mga ito sa inaakalang nahuli sila ng mga taga-baryo. May takip ng telang itim ang mga mukha ng tatlong kalalakihan na siyang kanilang ikinagulat. Saan kayo pupunta? Akala nyo ba'y matatakasan ninyo ang inyong mga kasalanan? Ipaparanas ko sa inyo kung paano ninyo pinahirapan ang aking anak. Galit na sambit ng lalaki sa baritonong boses. Paulit-ulit silang nagmakaawa at sinasambit ang pangalan ni Mang Mako. Bago pa sila makatakas, ay pinukpok ng dalawang lalaki ang kanilang ulo ng tubo, dahilan na sila'y mawalan ng malay. Nagising sina David at Oliver sa madilim na lugar. Tanging maliit na siga lamang ang nagsisilbing liwanag. Naduduwal pa si David dahil sa masangsang na amoy sa paligid. Ilang sandali ay may narinig silang mga yabag. Naaninaw nila ang isang mananabas na may bitbit na patalim. Ipinakita nito sa dalawang binata kung gaano katalim ang kanyang itak nang putulin nito ang malaking sanga ng kahoy. Nanginginig sa takot si David at paulit-ulit na sinabing ayaw pa niyang mamatay. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Pakawalan mo kami! Papayaran kita ng malaking halaga kahit magkano ibibigay ko! Kahit anong pagmamakaawa ni David at pag-aalok ni Oliver ng salapi sa mga mananabas, ay hindi pa rin pumapayag ang mga ito upang sila ay pakawalan. Lumapit sa kanila ang isang payat na mananabas na may bitbit na putol na ulong naaagnas at inilapag nito sa harapan ng mga bihag. Sumambulat sa paningin ng dalawang binata ang ulong pugot ni Primo.
Gayon na lamang ang pagpupumiglas at palahaw ni David sa takot sapagkat batid nitong sila naman ang isusunod ng mga mananabas. Matapang na pinagmumura ni Oliver ang mga lalaking bumihag sa kanila. Sinabi niyang mga duwag umano ang mga ito dahil tinatakpan nila ang tunay nilang pagkakakilanlan. Gusto mo bang putulin ko yung matabil mong dila? Ang pinakaayaw ko sa lahat ay nagtatapang-tapangan sa aking teritoryo. Hindi mababayaran ng iyong salapi ang inyong buhay. Kahit anong pagmamakaawa ang inyong gawin, ay wala akong maramdaman. Lalo na sa anak ng demonyong katulad mo. Sambit ni Tandang Ulipo, sabay na sinikmuraan si Oliver. Ilang sandali ay dahan-dahang tinanggal ng payat na mananabas ang takip nito sa mukha. Nandilat ang mga mata ni na David at Oliver nang bumungad sa kanilang paningin si Tandang Ulipo. Salungat sa kanilang pagkakaalam na si Mang Maku ang pumaslang sa kanilang mga kaibigan. Tiimbagang sinabi ni David na si Oliver na lamang ang pahirapan ng matanda sapagkat ito naman ang utak sa pagkamatay ng magkasintahan. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa upang palayain dahil inutusan lamang sila ni Oliver na gawin ang krimen. Isinalaysay ng matandang lalaki sa mga bihag ang tunay na dahilan kung bakit niya pinahihirapan ang mga ito. Matagal niyang hinanap si Rafin at isang buwan pa lamang buhat nang siya'y magtapat sa anak na siya ang tunay nitong ama sa tulong na rin ni Mang Maku. Bagamat sa panahong tinanggap siya ng anak, ay doon naman sila pinagkaitan ng pagkakataon na makasama ang isa't isa dahil sa kahindik-hindik na sinapit ni Rafin sa kamay ng grupo ni na Oliver. Kung kaya't ipinangako niya sa labi ng anak na ipaghihiganti niya ang kawalang hustisya ng pagkabatay nito at ni Isabel. Tulirong nakikinig lamang sa kwento ng matanda ang dalawang binata. Halos hindi sila makapaniwala na ang ama ng kanilang pinaslang ay isa palang mamamatay tao. Labis ang pagsisisi ni na Oliver sa nagawang krimen, subalit hindi na mababago ng kanilang paghingi ng tawad ang puot na nananalaytay sa katauhan ng isang agresibong amang mananabas. Malakas na palahaw ni David nang balatan siya ni Tandang Ulipo sa mukha, kagaya ng pagpapahirap nila kay Rafin. Nagahalo ang luha, sipon at pawis ni Oliver habang pinagmamasdan ang ginagawa ng matanda sa kanyang kaibigan. Kahit anong pagsisigaw nila'y walang nakakarinig sapagkat malayo sila sa kabahayan at walang sino man ang napapagawi sa naturang lugar. Sinasalang ng isang mananabas ang kanyang itak sa nagliliyab na apoy at inilalapat yon sa dibdib ni David. Ganon na lamang ang pangangatog ng katawan ng binata sa labis na sakit na dulot ng pagkapaso. Hiniling ni Oliver kay Tandang Ulipo na bigyan umano sila ng pangalawang pagkakataon. Itatama na nila ang maling gawain at sila ay magbabagong buhay. Paulit-ulit siyang nagsusumamo sa matanda upang sila ay pakawalan. Akala mo ba'y magpaparin lang ako sa demonyong katulad mo? Bakit? Binigyan mo ba ng pagkakataong mabuhay ang aking anak nang siya'y nagmamakaawa sa'yo? Sa halang na kaluluwang katulad mo'y dapat dumiretso na sa impyerno. Doon ka mamuhay hanggat gusto mo! Galit na turan ni Tandang Ulipo at malakas na sampal ang pinakawalan nito sa pisngi ng binata. Halos umaalingaw-ngaw sa loob ng gubat ang palahaw ni David. Ilang sandali pa ay tumigil na ito sa pagsigaw at lumaylay ang ulo nito. Napansin ni Oliver na hindi na humihinga ang kaibigan. Maraming paso nito sa katawan. Binalatan ng muka at pinagpuputol ang mga daliri sa kamay at paa. Dahil sa matinding sugat na natamo ay sumuko ang katawan ni David. Napapikit si Oliver nang makitang pinagtatadtad ng saksak ng isang mananabas ang katawan ng kaibigan. Ilang sandali pa
ay niluray-luray nito ang katawan ng binata at agad na nilantakan ang lamang loob nito. Napapapikit na lamang siya dahil hindi niya makayanang tignan ang ginagawa nun. Nasusuka siya sa ginagawa nito at sa lansa ng mga dugo na tumatalsik pa patungo sa kanya. Maya-maya'y isinilid ng mananabas ang mga putol na bahagi ng katawan ni David sa sako at binigay yon sa kanyang mga kasamahan. Nagmula sa isang uri ng mananabas si Mang Ulipo na kumakain ng laman ng tao. Yon ay ang tinatawag na aswang na mamumugot. Hindi sila nakakaramdam ng awa sa kanilang mga biktima. Nang malaman ng ina ni Rafin ang tunay na pagkatao ni Tandang Ulipo, ay tumakas ito kasama ang nooy 2 taong gulang na anak. Sapagkat ayaw niyang lumaki si Rafin sa ganoong uri ng pamumuhay. Napadpad ang mag-ina sa baryo, malayo sa kinaroroonan ng kuta. Doon nakilala ng ina ni Rafin si Mang Selmo na tumayong pangalawang ama ng binata. Hindi maipagkakaila na mag-ama sina Rafin at Tandang Ulipo dahil sa animoy pinagbiyak na bunga ang dalawa. Bagamat sa edad na 12 ay naulila ang binata dahil na aksidente ang mga magulang nito. Halos mamaos si Oliver sa kasisigaw ng paghingi ng pagkain, subalit hindi naawa ang mga mananabas sa kanya. 2 araw na siyang hindi binibigyan ng pagkain at tanging karne lamang ng kanyang kaibigan ang naroon sa kanyang harapan. Sinabi ni Tandang Ulipo na yun na ang magsisilbi nitong pagkain kung gusto umano nitong mabuhay. Hindi masikmura ni Oliver na kainin yon kahit siya'y gutom na gutom. Patayin mo na ako! Ano pang hinihintay mo? Tanda! Galit ka sa mga kriminal. Subalit wala ka rin pinagkaiba sa amin. Halag din ang kaluluwa mo. Mas masahol ka pa kaya sa demonyo. Matapang naturan ng binata. Hindi pinansin ni Tandang Ulipo ang pinagsasabi ng binata. Gusto niyang pahirapan muna ito bago patayin. Nagpatuloy siya sa pagkain hanggang sa sila'y makatulog. Nakiramdam si Oliver sa paligid. Sa tulong ng siga ay naaninaw niyang mahimbing na nakatulog ang 3 mananabas na bumihag sa kanila. Pilit niyang kinakalas ang tali sa kanyang mga kamay. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang lumuwag yon, kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakas. Paika-ika siyang lumakad. Ilang sandali ay natumba siya sa kanyang kinatatayuan dahil sa sakit ng mga sugat sa kanyang talampakan. Naaaninaw niyang kumilos si Tandang Ulipo, kung kaya't tinakpan niya ang kanyang bibig upang hindi siya makalikha ng ingay. Naisipan niyang kunin ang mga patalim ng mga mananabas, subalit natakot siya. Baka sakaling magising ang mga ito. Gumapang si Oliver patungo sa 3 lalaking natutulog. Ilang sandali pa'y naalimpungatan si Tandang Ulipo at ginising ang 2 nitong mga kasamahan. Natagpuan nilang nawawala si Oliver. Hinanap nila ang bihag at pasipol-sipol nilang tinatabas ang mga mayayabong na damo na kanilang madaraanan. Sige, magtago ka ng mabuti. Mahuli lang kita. Babalatan kita ng buhay. Akala mo ba'y makakatakas ka? Hindi ka makakalabas rito. Yan ang sinisigurado ko sa'yo. Sigaw ni Tandang Ulipo. Pilit na kumalma si Oliver at pigil hininga siyang nagkubli sa mga talahib. Namilog ang kanyang mga mata nang maaninaw ang isang mananabas na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Dumampot siya ng bato at inihagis yon malayo sa kanyang pinagkukublian upang doon mabaling ang atensyon ng lalaki. Naaaninaw ng binata na tumakbo ang mananabas patungo roon at siya'y hinanap. Kumapang siyang muli. Ilang sandali ay nagulat siya nang biglang may matalim na bagay na tumutusok sa kanyang tagiliran.
Takot niyang tinignan ang bagay na yon. Napabuntong hininga ang binata nang makitang sanga lamang yon ng kahoy at hindi patalim ng mga mananabas. Pigil ang kanyang pag-iyak sapagkat wala na siyang kawala sakaling mahuli siya ni Tandang Ulipo. Naaaninaw niyang parami ng parami ang mga taong naroon. Kitang-kita niya na lumuhod ang mga ito sa harapan ni Tandang Ulipo na animoy nagbibigay pugay sa matanda. Naririnig niya ang usapan ng mga kalalakihan. Ang isa'y nagtanong pa kung nasaan na ang taong pumaslang sa anak ng kanilang pinuno. Tumindi ang takot na naramdaman ni Oliver sapagkat pinuno pala ng mga mananabas ang matanda. Kinakailangan niyang makatakas bago pa mahuli ang lahat. Nagpatuloy na gumapang si Oliver sa talahiban upang makalayo. Hindi niya ininda ang sakit na kanyang mga sugat sa buong katawan. Maya-maya'y napahinto siya nang makapa ang pares ng paa sa kanyang harapan. Dooy sumambulat sa kanyang paningin ang matipunong lalaki na kasapi ng mga mananabas. Hinawakan siya nito sa liig at binitin pa itaas. Dito ka lang pala nagtatago. Pahihirapan mo pa kami. Huwag kang mag-alala. Masisiyahan ka sa gagawin namin sa iyo, bata. Singhal ng lalaki na nooy nagbabaga pa ang mga matang nakatitig sa kanya. Marahan niyang tinapik-tapik ang pisngi ni Oliver at dinala sa kanilang pinuno. Nangangatog sa takot si Oliver habang naaninaw ang grupo ng mga mananabas na naghihintay sa kanya. Malakas siyang ibinalibag ng mananabas sa harap ng mga kasama nito kung kaya't namilipit siya sa sakit. Kinaladkad siya ng mga kasapi at muling pinahirapan sa utos ni Tandang Ulipo. Tinusok-tusok ng patalim ang kanyang katawan ng paulit-ulit. Napapahiyaw ang binata sa sakit, subalit walang tigil ang mga ito sa pananakit sa kanya. Binalatan ang kanyang talampakan at pilit siyang pinapatayo. Batid niyang hindi siya papatayin kaagad ni Tandang Ulipo dahil gusto pa nitong pahirapan siya ng lubusan. Muli siyang nagmakaawa sa pinuno ng mga mananabas sakaling maawa pa ito sa kanya. Subalit matindi ang puot ni Tandang Ulipo. Bagkus, natutuwa pa itong nakikita siyang naghihirap. Ilang sandali ay naaninag niya ang pamilyar na mukha sa grupo ng mga kalalakihan. Hindi niya inaasahan na makikita niya roon ang taong kanyang pinagkatiwalaan, si Gerardo na kanyang pinsan, na buong akala niya'y kanyang kakampi. Ngunit pinagkanulo siya nito sa mga taong kanyang kaaway. Doon niya napagtanto kung bakit napapadali ang pagpaslang at paghuli sa kanilang magkakaibigan. Yun ay dahil kay Gerardo. Lingid sa kanyang kaalaman na matalik na kaibigan ni Tandang Ulipo si Gerardo at sumumpa ng katapatan sa kilusan kapalit ng kaligtasan nilang mag-anak. Lumakad papalapit si Gerardo sa pinsang si Oliver na nooy nangihina. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang ipagpalit ang kaligtasan ng aking pamilya sa iyo, Oliver. Pinilit ko namang tulungan ka. Subalit, labag sa aking damdamin na lisanin mo ang baryo na hindi pinagdurusahan ng iyong mga kasalanan. Mahinahong tugon ng lalaki. Galit na tinitigan ni Oliver si Gerardo dahil sa pagtatraidor nito sa kanya. Hindi niya sukat akalain na magagawa yon ng kanyang pinsan. Buong lakas na inagaw ni Oliver ang patalim ng mananabas na malapit lamang sa kanya. Dahil sa puot, ay malakas niyang itinarak yon sa dibdib ni Gerardo. Nagulat ang lalaki nang bumaon ang patalim sa kanyang katawan. Maya-maya'y pasinok-sinok itong bumalagta sa lupa hanggang sa mawalan ng buhay. Maging ang mananabas na malapit sa binata ay nagulat sa ginawa nito. Buong lakas na tinadyakan ng lalaki si Oliver, dahilan na tumilapon ito at mabitawan ang itak. Inundayan siya ng saksak ni Tandang Ulipo dahil sa pananakit nito sa kanyang kasapi. Tinadtad rin siya ng saksak ng ilang mananabas
dahilan na mawalan ito ng buhay. Walang awang niluray-luray ng mga kasapi ang buong katawan nito. Ilang sandali pa'y pinagsaluhan nila ang sariwang laman ng kanilang biktima. Mababanaag ang pagkasabik ng mga aswang na mamumugot sa laman ng binata. Kinuha ni Tandang Ulipo ang lumang litrato sa kanyang bulsa at malamlam ang mga matang pinagmasdan ang alaala ng anak. Sa wakas ay nabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ni Rafin. Maliman ang kanyang pamamaraan, ngunit sa batas ng mga mananabas, yun ang nararapat. Inutusan ni Tandang Ulipo ang kanyang mga kasapi na lisanin ang naturang lugar, nang sa gayon ay walang makakakilala kung sino-sino sila at makatuntun kung saan sila namamalagi. Nilinis nila ang lugar upang walang bakas ng kanilang pagkakakilanlan. Kinabukasan, nagimbal ang mga taga-baryo nang malamang namatay si Gerardo. Natagpuan ang kanyang bangkay malapit lamang sa ilog. Ayon sa asawa nitong si Melda, ay wala siyang alam kung sino ang may kagagawan nun sa asawa, bukod sa hawak nitong relos na pagmamay-ari ng pinsang si Oliver. Naging palaisipan ang pagkamatay ni Mang Gerardo, kung kaya't ang ibang mga taga-baryo ay nagalit kay Mang Mako. Pinuntahan ng mga kamag-anak ni Gerardo ang Ginoo at pinaratangan na siya raw ang pumaslang sa lalaki. Humahagulgul pa sa iyak ang asawa nito at galit na binulyawan ang Ginoo. Sandali, mawalang galang na Melda. Namatayan din ako ng anak. Ngunit hindi ko magagawang paslangin ng mga taong sinasabi mo. Nakikita ninyong gabi-gabi ako sumasama sa mga opisyalis ng barangay. Sa tuwing araw, ay kasama ko ang mga bata sa paglililok. Paano pa ako makakagawa ng krimen? Galit na tugon ni Mang Mako sa babae. Hindi pa rin tumitigil ang ginang at ang mga kamag-anak nito sa pambubulyaw at maling paratang kay Mang Mako, kung kaya't ipinagtanggol na ni Mang Norman ng kaibigan, maging ng kanilang mga kapitbahay. Kilala nila si Mang Mako na isang ulirang ama, subalit hindi nito magawang pumaslang ng tao kahit ito'y patuloy pa rin nagluluksa sa pagkamatay ng anak at si Rafin. Sinabi ni Mang Norman na sinisikap ng kanyang kaibigan na makabangon muli mula sa pagdadalamhati, bagamat may mga taong sadyang walang ginawa kundi ang mambintang sa hindi naman ito ginawa. Ilang sandali ay nawalan ng malay si Aling Melda dahil sa paninikip ng dibdib. Agad siyang kinarga ni Mang Mako sa loob ng bahay nito. Pinaypayan siya ni Mang Dodoy at ng ibang mga kabaryo upang ito'y magising. Maya-maya'y nahimasmasan ang ginang at muling humagulgol sa iyak. Maraming nakakapagpatunay na hindi si Mang Mako ang pumatay kay Mang Gerardo, kung kaya't hindi basta-bastang maipadampot ni Aling Melda sa mga kapulisan ang Ginoo dahil wala siyang matibay na ebidensya. Tanging haka-haka lamang ng kanyang isipan. Gayunpaman, ay bumabagabag pa rin sa isipan ni Mang Mako ang biglaang pagkawala ni na Oliver at David sa baryo at kung sino ang pumaslang sa mga kasamahan nito maging kay Gerardo. Nagtaka na rin siya kung bakit ilang araw na ring hindi nila nakakasama si Mang Ulipo sa pagroronda tuwing gabi. Pinuntahan niya ito sa tinitirhan nitong kubo kasama sina Dodoy at Yoyong. Wala nang mga gamit doon maliban sa 2 lumang sobre na naiwan sa ibabaw ng lamisita. Yun ay sulat ni Mang Ulipo na nagsasabing nilisan niya ang baryo dahil siya ang tunay na salarin sa pagkamatay ng mga binata at hindi si Mang Mako. Sa gayon ay tumigil na ang mga tao sa maling paratang sa Ginoo. Nakasaad sa sulat na nagawa lamang niya yon dahil sa matinding puot na naramdaman sa mga binatang kumitil ng buhay ni na Isabel at anak na si Rafin. Iniligay niya ang batas sa kanyang kamay dahil sa kawalang hustisya ng mga dukha laban sa mga taong may sapat na salapi upang manipulahin ang katotohanan. Nakasaad din sa sulat na wala siyang pinagsisihan sa kanyang mga ginawa at hindi na muling babalik pa sa baryo.
Matanda na siya at malapit na ring pumanaw. Masaya umano siya sapagkat nabigyan siya ng pagkakataon na makasamang muli ang anak na si Rafin kahit sa ilang sandali lamang. Sa isang sulat naman ay doon isiniwalat ni Tandang Ulipo kung paano napunta sa kanya ang kwintas ni Jose at kung paano niya isa-isang pinahirapan ang mga binata hanggang sa bawian ng buhay. Humagulgol sa iyak si Mang Mako dahil hindi siya makapaniwala na nagawa yun ng taong naging mabuti sa kanila. Nalinis din ang kanyang pangalan mula sa mga maling paratang ng ibang kabaryo. Simula noon ay unti-unting bumalik ang sigla ni Mang Mako at naging aktibong muli sa paggawa ng mga eskultura. Nanumbalik din ang tiwala ng mga taga-baryo sa kanya. Pumanaw man si Isabel, ngunit sa tulong ni Dodoy at ng pamilya nito ay ipinagpatuloy ni Mang Mako ang pangako sa asawa at anak na mamuhay ng masaya at payapa. Namatay man sina Isabel at Rafin, subalit hindi ang alaala ng dalawa ang pagmamahalan na siyang dinala nila hanggang kamatayan. Ayon kay Lolo Dodoy, sa edad na 73 ay pumanaw si Mang Mako dahil sa sakit sa puso. Naway maging aral sa ating lahat na ang salapi ay pansamantala lamang na nakakapagpasaya sa atin. Maaaring magagamit ito upang dugtungan ng ating buhay, subalit hindi nito mabibili. Ika nga'y gumawa ng kabutihan hanggat tayo'y nabubuhay sa mundong ibabaw, sapagkat mainam na magandang alaala ang mananatili at alalahanin ng mga taong nakapaligid sa atin sa panahon ng ating paglisan. Wakas.